Part 2 natin idol para sa ating bagong pagkakabalahan. Ito nga pala ay dwarf pyracantha. Galing kay Sir Nino Ariola ng Bulacan. Sa part 2 natin, oras na para maitanim. Ayun, at ito nga yung ating unang material. Ganito naman ang itsura ng kanyang mga ugat at syempre ang kanyang puno. Ang gagawin natin sa mga ugat nila mga idol, ilalatag natin ito ng maayos. At ngayon na mismo natin sisimulang itrain ang kanilang mga ugat. Para naman sa ating pangalawang materyales, ganito naman ang kanyang itsura. So parang formal upright lang ito. Yan, maganda rin itong materials na to. And guys, ito naman yung ating freebie. Hindi ko nga inaasahan, napakadami yung binigay sa atin ni Idol. Mga rooted cuttings din to ng dwarf pyracantha. Yan Idol, meron agad tayong pang propagation, pang balang araw ng mga bonsai. Ang damin to, parang nasa 20 piraso mga Idol. So ayan guys, bago natin ito itatanim, syempre unahin muna natin dalawang mother natin. Ayun, tara. Simulan nga natin sa isang to. Bago nga natin ito itatanim, aayusin muna natin ang kanyang mga ugat. Alisin muna natin ang kanyang mga medium. So ginamit nga dito ni Sir Aider na medium is ipa at pumice. Tatanggalin nga muna natin ang dati niyang medium para makita natin ang bahagya at maayos ang kanyang mga ugat. Tulad nito mga idol, dapat maalis itong nasa taas na ugat. Dapat na nga natin itong alisin dahil nasa taas na siya ng kanyang nibari. So kung makikita natin, meron ng ugat sa baba nito. Ngayon naman, next step natin, babawasan natin ang haba ng mga ugat. Ngayong okay na, may lalatag na natin ng maayos ang mga ugat ng ating puno. Dito nga habang sa paglaki ng ating puno, unti-unti na rin nahuhubog ang kanyang nibari. Sa pangalawa naman nating material, ganun din ang gagawin nating proseso dito. Mas malago lang mga sanga nito kumpara sa una. Napansin ko nga rin sa kanya, may maganda siyang nibari dito. Grabe oh, ang lago ng isang to. So gusto ko nang bawasan to ng mga branches mga idol. Kaso naisip ko, wag muna. Grabe, napakaganda talaga ng mga dwarf pyracantha. Para nga siyang Chinese elm kung ihambing. Sa next step na tayo mga idol. Sa medium natin, ito ang gagamitin natin. Kung maalala nyo yung nahanap natin na buhangin sa ating area. So yung dwarf pyracantha ang ating uunahin sa paggamit itong buhangin na to. Dito mag-experiment tayo. Malalaman natin dito kung magandang gamitin tong buhangin na to. Dating gawi, gagamitan pa rin natin ito ng flat objects para ilagay sa gitna. At plastic nga ang ginamit natin dito. Paraan nga rin ito para hindi magkaroon ng mother root ang ating puno. Gayun din para mailatag natin ng maayos ang kanyang mga ugat. Para naman hindi sayang ang panahon natin mga idol. Habang lumalaki ang puno, sumasabay nating nahuhubog ang ating nibari. So sa oras na to, nilalatag ko na ng maayos ang kanyang mga ugat. So sa tingin ko nga magandang klaseng buhangin to. Kasi nga nakikita ko sa kanya ay isang pumice. Balak natin dito sa dalawang puno na to mga idol, gagawin natin tong mother plant. Ganun nga ang ginagawa ko, lalong-lalo na kapag bagong dating ang puno. Or yung first time nating magkaroon ng ganitong klaseng variety. Propagation nga muna ang gagawin natin. Dito nga take note idol, huhubugin na natin ang kanyang nibari. Para kahit gawin man natin itong mother plant at pagdating nga ng araw na nakapagparami na tayo, may time din na harvestin natin to. At sa oras na harvestin natin to mga idol, buong buo na ang kanyang nibari, di ba? So dako na nga tayo sa ating mga freebies. So dito nabilang natin ng mga idol, nasa 15 pesos nga ang freebie sa atin ni Sir Idol. Kung meron tayong pang mother plant, ito na rin yung gagawin natin para sa ating bonsai materials. At kalaunan mga idol, kapag napa-establish natin tong dalawang piraso na to, ililipat nga natin sila sa ground. Paraan nga yun para mas mapabilis ang paglaki at ang pagtaba ng trunk at branches ng ating materyales.